Magandang umaga po sa inyong lahat. Mapapansin niyo nakasuot po ako ng mask, no? Alam niyo, kailangan po talaga kahit na nasa bahay tayo, no? Sama-sama sa loob ng bahay, hindi pwede yung walang mask, no? Mabuti na po yung nag-iingat tayo, no? Sige po, bago po tayo magsimula, gusto kong kamustahin kayong lahat. Kayo mga taga Bataan, kayo mga taga Bagong Baryo, mga taga Malabon, sana po ay nasa mabuti kayong kalusugan, ano? Tayo po muna ay manalangin. Dakilang Panginoong Diyos na mapagpala sa aming lahat. Nagpapasalamat po kami, Panginoon, sa kabila ng COVID ay nakapagpapatuloy kami sa aming gawain, Panginoon, sa iyong masaganang biyaya. Sa magang ito, Panginoon, gabayan niyo po kami at turuan at maunawa ang mabuti ang mensahe sa araw na ito. Ano po ang layunin niyo? Ano po ang nais niyong gawin namin? At bigyan niyo nga po kami ng direksyon at gabay, Panginoon. Hayaan niyo na ang bawat paksa na tatalakayin ay pumasok sa rurok ng aming mga puso at ganun din ay matutunan namin ang mga aral na hatid nito. Patubayan niyo po ang lahat ng mga manonood, gayon din ang mga regular mga kapatid na dumadalo sa church. Salamat po. Ito po ang aking dalangin sa pangalan po ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Gaya na sinasabi ko, no, simula nang dumating yung coronavirus outbreak sa dalampasigan ng Pilipinas, ito na marahil ang maituturing natin na isa sa pinaka-mapanganib na sakit. Maraming tao ang talagang naapektuhan nito at maraming tao ang namatay, no? Kung saan natala ang unang kamatayan din sa labas ng China, no? Inanunsyo po ng pamahalaan ang lockdown ng Metro Manila, no? Kasunod ng buong isla ng Luzon at binago ito at isinalukal sa bawat probinsya. Idineklara po ng pamahalaan ang isang estado ng kalamidad sa ating bansa sa loob ng 6 na buwan noong Marso 17, 2019. Ang tanong po ay, una sa lahat, bakit po nangyayari ito? No? Bakit kailangan mangyari ito? No? Nasasaad ba sa Biblia na mangyayari ang mga kaganapang ito? So, maganda ay ating subaybayan ng Biblia ngayong umaga at ating pong ikumpara ang mga ito sa ating panahon. No? Ang mga sinasabi ba ng Biblia ay may kinalaman sa panahon ngayon na ating papaksain. No? Ang pamagat po ng ating paksa ay a sign of the times. No? Well, surprisingly, ito po mga prophecy na ito ay naglalabasan, no? At ngayon po ay napufulfill. No? Puntahan natin yung Roma number 1. Some of the Bible prophecies that are being fulfilled. Puntahan natin yung letter A. The songs in the temple will go away. Ito yung nakakalungkot talaga, no? Yung mga awitan sa templo ay mawawala po ito, no? Gaya na sinasabi sa Amos 8, verse 3, unang bahagi. At sa araw na iyon, malulungkot na awitin ang maririnig sa palasyo. Nangyari po ito noong panahon po ni Amos, no? Hindi ang mga awiting kinakanta ng mga Levita sa templo ng Jerusalem ang may problema, kundi yung pong mga nanggagaya sa kanila. Inaawit nila ito sa templo, sa Bethel at sa iba pang mga templo ng Diyos-Diyosan. Mga basos na awitin na, alam nyo, inaawit sa mga palasyo ng prinsipe at maharlika. Sa halip na awitin ang mga ito, ay umaalulong sila para bang, alam niyo yung kalamidad na darating sa kanila? Alam niyo yung mga aso, minsan kaya umaalulong may mga pagbabanta na panganib na darating. No? Kaya ang sabi ng Targum, sila ay aalulong sa halip na kumanta sa kanilang mga bahay. Pinatitigil po sila ni Yahweh sa pag-aawit. Ito po sinabi sa Amos 5:23.
Tigilan na ninyo ang maingay na awitan. Ayoko na marinig ang inyong mga alpa. Para ngayon po Dahil po sa pandemya, ganun din. Marami po mga churches ang huminto na po sa gawain, kung hindi man ay nawala na. Wala na rin umaawit dahil sa takot sa nakakahawang sakit na dala ng COVID. Punta natin yung letter B. The corpses are so numerous that they are thrown away. Biblical po yan. Huwag tayo magtaka. No? Sabi po sa Amos 8:3, ikalawang bahagi, may mga bangkay na naghahambalang sa labas at maghahari ang katahimikan. Ganyan din po nangyari sa China. At mapapansin po niyo rito, yung pong mga larawan na kinukumpile ko o isinama ko dito sa ating mensahe. Kagaya nitong mass burning of dead bodies in Wuhan, China. Yung crow swarm streets, hospital morgues are full. No? Nakikita po natin dito yan. Nagkalat po ang mga patay. Hindi pa nga po na ililibing yung mga naunang namatay, patong-patong yung mga sumunod na mga namatay. Napakarami. Hindi na ho pa maggawa ng kabaong. Mas marami po yung namamatay kaysa sa gumagawa ng kabaong. Sinabi po sa hula na maraming mga tao ang mamamatay sa bawat lugar. Sa lahat ng mga bahay at palasyo, doon po sa lahat ng bayan at lungsod. Ang tinutukoy po dito ay ang lungsod ng Samaria, no? Sa panahon ng pagkubkub, sa pamamagitan po ng taggutom at sa pamamagitan ng tabak. Itatapon po sila sa katahimikan, silang mga nangangasiwa sa paglilibing ng mga patay ng katawan. Itatapon sila sa labas ng kanilang mga bahay. Isasakay sa kariton kung saan sila ay dadalhin sa libingan o sa hukay ng walang mananaghoy sa kanilang libing. Parang hindi ho iba sa panahon nangyayari ngayon. No? Hindi ho ba ganyan na nangyayari ngayon sa mga taong namatay sa COVID? Hindi ho ba? Walang nakikipaglamay o kaya nakikisimpatiya sa burol. Kaya ang ginagawa sinusunog na lang ang mga namatay o kinikremate, mahirap man o mayaman. Wala namang pagkakaiba yan. Letter C, the earth will shake. Ito po ay mababasa natin sa Lucas 21:11. Basahin natin. No? Magkakaroon ng malalakas na lindol, tagutom at mga salot sa iba't ibang dako. May lilitaw na mga kakilakilabot na bagay at mga kamanghamanghang kababalaghan buhat sa langit. Nakikita niyo yung unang larawan na ipapakita ko rito, no? Ito po yung nangyari sa China, yung magkaroon ng earthquake, no? Sabi naman sa pahayag 11:13, ng oras ding iyon ay lumindol ng napakalakas at nawasak ang 10 bahagi ng lungsod at 7,000 tao ang namatay. Ang mga natirang tao ay natakot at niluwalhati nila ang Diyos ng kalangitan. Kung kailan dumating yung lindol, at saka nila niluwalhati ang Diyos. No? At yung ikalarawang larawan, makikita natin, hindi malaman ng mga tao ang kanilang gagawin. No? Ang tanong bakit po ipinahihintulutan ng Diyos ang mga lindol, yung pong mga buhawi, yung pong bagyo, yung tsunami, yung sunog, at iba pang mga natural na sakuna? Ang mga trahedyang ito ang sanhi ng pagdududa ng maraming tao sa kabutihan ng Diyos. No? Nakalulungkot na mga natural na sakunang ito ay madalas na tinatawag na mga gawa ng Diyos or acts of God. No? Habang wala namang pasasalamat na ibinibigay sa Diyos ang mga tao sa mga taon, dekada,
o kahit na ng mga mapayapang panahon dumating sa kanila. Nilikha po ng Diyos ang buong mundo at ang mga batas ng kalikasan. Walang ibang gumawa niya kundi ang Diyos. Karamihan sa mga natural na kalamidad ay resulta ng mga batas ng kalikasan na gumagana. Natural po yan. Ang mga bagyo at buhawi ay mga resulta ng magkakaibang mga padron ng panahon na nagbabanggaan. Ang mga lindol ay ang resulta ng paglipat ng istruktura o ng plate ng lupa. Ang isang tsunami ay sanhi ng isang lindol sa ilalim ng tubig. No? Wala nang tigil ang sunod-sunod na lindol sa iba't ibang dako ng daigdig. Saan ho ba patungo ang sibilisasyon ng tao? Punta natin yung letter D. The festivals and celebrations become sad. Amos 8:10 po. Ang iyong kapistahan ay gagawin kong araw ng kapighatian, at ang masasayang awitin ninyo ay magiging panaghoy. Pipilitin ko kayo magsuot ng panluksa, at mapipilitan kayo mag-ahit ng ulo. Yan po, yung mga churches, wala na pong laman ngayon. At karamihan sa mga churches ngayon ay nagsara na o kung di man ay tumigil na sa mga gawain. Yung iba naman ay virtual na lamang, na wala na ang masasaya at masisiglang awitin. Talagang mapapait na araw ang darating. Basahin natin ang Amos 8:10, tatlong bahagi. Matutulad kayo sa magulang na nagdadalamhati dahil sa pagkamatay ng kaisa-isang anak. Ang araw na yun ay magiging mapait hanggang sa wakas. Ito pong mga hulang ito ay hindi na siya basta hula. Nagaganap na po Nangyayari na po ito sa ating bayan. Hindi lamang sa ating bayan, sa buong mundo. No? Punta natin letter E. You will not be able to hear the word. Sa larawan natin, makikita natin na sarado dahil sa COVID-19. Sabi po sa Amos 8:11 hanggang 12, sinabi ng Panginoong Yahweh, darating din ang araw na papairalin ko sa lupain ang tagutom. Magugutom sila, ngunit hindi sa pagkain. Mauuhaw sila, ngunit hindi sa tubig, kundi sa pakikinig ng aking mga salita. Yan po yung sinabi ng Yahweh. Kasi iba, wala na bang ganang makinig ng salita, Kaya darating din po sa kanila yan, Verse 12, mula sa hilaga papuntang timog, mula sa silangan hanggang sa kanluran, hahanapin nila ang salita ni Yahweh. Subalit yun ay hindi nila matatagpuan. Masaklap, Kapag ang Diyos ay nagsimula ng manahimik, hindi na po magiging maganda ang takbo ng bahay, ng mga tao, ng pamayanan, ng mundo. No? Ano mangyayari sa mga pag-aasawa? Letter F, marriages will be without celebrations. Jeremiah 16 verse 9. Ako si Yahweh na makapangyarihan sa lahat, ang Diyos ng Israel. Pakinggan mo ang aking sasabihin. Sasalantain ko ang lugar na ito. Hindi na marinig pa ang mga himig ng kagalakan at katuwaan. Hindi na marinig ang masasayang tinig ng mga ikakasal. Ang kaganapan ng mga bagay nito ay masasaksihan ng mga narito. Kasunod dito ay ang larawan ng dalawang ikakasal. Letter G, people will die of deadly diseases, which is happening right now. Jeremiah 16:4a. Mamamatay sila dahil sa nakamamatay na karamdaman at walang tatangis o maglilibing sa kanila. Ang kanilang mga bangkay ay parang basurang matatambak sa lupa. Kasunod niya na ay mga larawan na makikita natin
actual na mga larawan ng mga taong di mabilang na namatay. Naalaman natin na mga namatay sa COVID ay hindi man lang nabigyan ng dissenting libing. No? Sobrang lungkot po. No? Wala na kayong time na magsama-sama para man lang pag-usapan yung tao bago siya namatay. No? Parang hindi po nag-exist ang mga taong namatay sa COVID. Letter H. They will not be able to mourn for their dead. They will not be able to bury their dead. Ito po nangyari sa India, ang mga tao, sandamakmak. Puro kalungkutan. Sinusunog na lang nila yung mga patay. Wala na pong kayang maglibing. Hindi nila kayang ilibing sa dami ng tao na namatay. Basahin natin ng Jeremiah 16, verse 4, unang bahagi. Mamamatay sila dahil sa nakamamatay na karamdaman at walang tatangis o maglilibing sa kanila. Ang kanilang mga bangkay ay parang basurang matatambak sa lupa. Napansin din po natin na kapag may namatay sa sakit na COVID, wala na pong lamayan sa mga punerarya. Wala na rin yung mga palaro ng kabataan. Sinusunog na lang mga bangkay o kaya ay, sabi ko nga kanina, kinikremate na lamang at hindi na naililibing. Wala na rin ang reunion ng pamilya para sa mga patay. Hindi na rin magiging popular yung All Saints Day. Letter I. They will go to the house of sorrow and will not show sympathy. Ito, nakakalungkot yung larawan na ito, no? Makikita niyo. Sabi po sa Jeremiah 16:5, huwag kang papasok sa alinmang bahay na may patay. Huwag mo rin ipagdadalamhati ang pagkamatay ni numan. Sapagkat inalis ko na sa aking bayan ang kapayapaan. Hindi na ako magpapakita sa kanila ng pag-ibig at kahabagan. Sobrang galit ng Panginoon. Nang mamatay ang isa kong kapatid, no, wala nang isa man sa amin na nagpunta roon upang makidalamhati sa pamilya nila. Hindi makakapasok sa kanilang barangay. Bawal. Ganyan na po ngayon. Kaya yung kapatid ko, lilibing ng sarili niyang pamilya. Wala na po iba. Hindi na kayo nagkikita-kita. Wala na. Letter J. Big and small, old and young will die. There will be no one to bury them. Ayan po yung larawan ng mga tao na basahin natin sa Jeremiah 16:6. Mayaman at dukhay mamamatay sa lupaing ito. Hindi sila ililibing o iiyakan man. Walang taong susugat sa sarili o mag-aahit ng ulo bilang tanda ng pagdadalamhati. Malungkot po talaga. Ito po yung hindi nangyayari ng nakaraang panahon, pero ngayon, ito yung unti-unting dumarating sa bayan. Punta natin yung letter K. It is forbidden to go to a feast celebrations. No? Sabi po sa Jeremiah 16:8, huwag kang papasok sa bahay na nagdaraos ng isang malaking pista. Huwag ka rin sasalo sa kanilang kainan at inuman. Kaya dapat wala na rin pista. Nakita niyo? Kasi yung pistang yan, hindi nakakalugod sa Diyos. No? Pistang inuman at patayan kasi. Wala naman talaga yung tunay na diwa ng kapistahan na katulad ng ginagawa ng mga Hudyo. No? Ipinagbawal na po ito ng IATF. Yung po mga lalabag sa mga panukalang ito ay mananagot sa ating batas. Tandaan niyo yan. Wala na rin ang mga birthday, mga anniversary, at di ba pa mga okasyon na dati pinaghahandaan ng tao. Ngayon, COVID ang dapat paghandaan ng tao. Letter L. Sabi po, come, my people, enter your chambers and shut your doors. Hide thyself for a little while till the fury pass away. Sabi po sa Isaiah 26:20, pumasok kayo sa inyong bahay, bayan kong hinirang, isara ninyo ang mga pinto, magtago kayo hanggang humupa ang galit ni Yahweh. Quarantine period po tayo, no, ng COVID-19. Hanggang August 20 po tayo ECQ natin.
Kailangan tayo mag-ingat. Kahit sa loob ng pamilya, sabi ko dapat naka-mask tayo. No? Letter M. The pride of men shall be humbled, and the lofty shall be humbled. Ito po sinasabi ng Isaiah chapter 2, verse 11. Pagdating ng araw ni Yahweh, ang mga palalo ay kanyang wawakasan. Itong mga mayayabang, kanya rin paparusahan, pagkat si Yahweh lamang ang bibigyang kadakilaan. Kailangan lang magpakumbaba ng tao. Letter N. Wash your hands so that you don't die. Ito po sinasabi sa Exodus 30, 18 hanggang 21. Gumawa ka rin ng palangganang tanso at ng tansong patungan nito. Ilagay mo ito sa pagitan ng altar at ng toldang tipanan. Pagkatapos, lagyan mo ito ng tubig. Ito ang gagamitin ni Aaron at ng kanyang mga anak sa paghuhugas ng kanilang mga paa at kamay. Kailangan silang maghugas bago pumasok sa toldang tipanan o bago magsunog ng handog sa altar. Kung hindi, sila'y mamamatay. Kailangan maghugas muna sila ng paa at kamay upang hindi sila mamatay. Ito'y tuntuning susundin nila at ng kanilang lahi habang panahon. Kailangan din natin maghugas ng kamay. Kailangan din maglagay ng alcohol. Letter O. Keep distance if you have symptoms. Cover mouth and avoid contact. Sabi po sa Leviticus 13 verse 4 and 5. Ngunit kung balat lamang ang namuti at hindi pati balahibo, hihiwalay siya ng 7 araw. Pagkatapos susuriin siyang muli sa 7 araw. At kung sa tingin ng saserdote ay hindi lumala ang sakit sa balat, 7 araw pa niya itong ihiwalay. Talagang iko-quarantine, no? Yan po mangyayari dyan. Kailangan ng social distancing. At sabi sa letter P, whoever is sick should stay inside their tent for 7 to 14 days. Yan po yung magku-quarantine tayo. Kami po ay nagsimula na mag-quarantine, no? At hindi namin hintay yung official day. Sapagkat alam namin na talagang ang sakit na to ay hindi lulubay, no, ha? Ngayong 2nd and 3rd week ng Agosto, magkakaroon tayo ng ECQ, nagsimula na po, no? Magsisimula na sa 6, no? At itong lockdown na to dahil sa banta ng panganib ng Delta variant. Sa ganito mga panahon ng panganib, ano na lang maaaring gawin ng isang Kristiyano? Mananatili na lang ba tayo nakatago at hindi nakikilos? Tamang justification ba itong COVID na ito? Para hindi na tayo gumawa ng gawain. Punta tayo sa Roma number 2. Anong pong kailangan natin? We need to preach Jesus. There's no stopping on this. Marami mga taong mananampalataya ang tumanggap sa Panginoon, Jesucristo, ang nahihirapang magbahagi ng Ebanghelyo. No? Para sa kanila, napakalaking struggle ito. Siyempre, ang pinakapopular na dahilan ng ilan ay natatakot o kaya ay nahihiya o simpleng tawagin na lamang nating katamaran. Ngayon, may mas malaking dahilan kung bakit hindi na sila makagalaw. Ang malaking dahilan ay ang COVID-19. Talaga bang mahirap ipahayag ang Ebanghelyo sa ating mga minamahal at sa ating mga kapwa? Kailangan po silang baligtas. Sapagkat kung hindi, alam natin ang kahantungan ng mga taong hindi mananampalataya ni Jesus. Alam din natin na ang kamatayan ay tiyak na darating sa tao. May COVID ba o wala? We cannot stop on dying. Mayroon akong isang katanungan ngayong umaga sa bawat isa sa atin. Kayo mga nakikinig at nanonood. Gaano kahalaga para sa atin ang pagbabahagi ng ating pananampalataya sa iba? Gaano kahalaga para sa atin ang pangaral ng Ebanghelyo ni Kristo? Gaano kahalaga na sundin natin ang utos ng ating Panginoon? Mahalaga po ito, mga kapatid. Mahalaga po ito. Sa aklat po ng mga gawa, Kabanatang 8,
Mababasa natin ang popular na pagbabalik loob ng isang taga-Utopia, yung eunuko, dahil sa Ebanghelyo. Pabalik na po siya noon mula sa Jerusalem nang masumpungan niya si Felipe. Ang iba sa inyo alam na ng aral na ito, pero magandang sariwain natin. Ganito ang pangyayari. Basahin natin sa mga gawa, Kabanatang 8, 26 hanggang 29. Pagkatapos, si Felipe ay inutusan naman ng isang anghel ng Panginoon. Pumunta ka agad sa gawing timog ng daang mula sa Jerusalem, papuntang Gaza. Hindi na yun dinadaanan ngayon. Pumunta nga doon si Felipe at dumating naman ang isang pinunong taga-Utopia na ingat yaman ng Kandase o reyna ng Utopia. Galing ito sa Jerusalem at sumamba sa Diyos. Pauwi na ito noon, nakasakay sa kanyang karwahe at nagbabasa ng aklat ni Propeta Isayas. Sabayan mo sa sakyang yun, utos ng Espiritu kay Felipe. Kapag may inutos ang Diyos, kailangan tayo makinig at kailangan tayo sumunod. So ano po nangyari? Nang sumunod si Felipe sa udyok ng Espiritu. Inanyayahan siya ng eunuko na ipaliwanag ang mga talata mula sa binabasa niyang aklat ni Isayas. Ganito po nangyari sa mga gawa, 8:32 hanggang 34. Ito ang bahagi ng kasulaktang binabasa niya. Siya ay tulad ng isang tupang nakatakdang patayin, tulad ng isang korderong hindi tumututol kahit nagupitan, at hindi umiimik kahit kaunti man. Siya ay hinamak at pinagkaitan ng katarungan. Walang sino mang makapagsasalaysay tungkol sa kanyang angkan, sapagkat kinitil nila ang kanyang buhay. Nagtanong kay Felipe ang pinuno, sabihin mo nga sa akin, sino bang tinutukoy dito ng propeta? Sarili ba niya o iba? Ganito po ang simula ng passage ng binasa ng eunuko sa Isaiah 53:7-8. Ang sabi po ay ganito, siya ay binugbog at pinahirapan, ngunit hindi kumibo kahit isang salita. Tulad ay tupang nakatakdang patayin, parang korderong hindi tumututol kahit nagupitan, at hindi umiimik kahit kaunti man. Nang siya'y hulihin at tatulan upang mamatay, wala man lamang tanggol sa kanyang kalagayan. Siya ay pinatay dahil sa sala ng sangkatauhan. Tandaan po natin ang ipinangaral ni Felipe sa eunuko ay si Jesus. Ang tinutukoy niya ay ang Panginoong Jesus. Mga gawa 8:25. Simula sa kasulatan ito ay isinalaysay sa kanya ni Felipe ang magandang balita tungkol kay Jesus. So, matututunan natin kung ano ang kahalagan, kung bakit kailangang ipangaral si Jesus mula sa kung ano ang nasusulat tungkol sa conversion ng Utopian eunuch na ito. No, ha? Mahalagang maipaliwanag natin kanino man. Ang una, letter A, Jesus died for our sins. Dapat hindi natin nakakalimutan yan. Na walang ibang taong namatay para sa ating mga kasalanan upang tayo maligtas, kundi ang ating Panginoong Jesucristo lamang. Isiniwalat po ni Isayas mula sa mga talata ang dahilan ng pagdurusa ng Mesiyas. Basahin natin sa Isayas 53:4 hanggang 6. Tunay ngang inalis niya ang ating mga kahinaan. Pinagaling niya ang ating mga karamdaman. Subalit, inakala natin ito'y parusa ng Diyos sa Kanya. Ngunit dahil sa ating mga kasalanan, kaya siya nasugatan. Siya ay binugbog dahil sa ating kasamaan. Tayo ay gumaling dahil sa pahirap na dinanas niya at sa mga hampas na Kanyang tinanggap. Tayong lahat ay tulad ng mga tupang naliligaw. Nagkanya-kanya tayo ng lakad. Ngunit ipinataw ni Yahweh sa Kanya ang kaparusang tayo ang dapat tumanggap. Matindi po itong aklat na ito. Ipinakikita rito ang tiniis ng ating Panginoong Jesucristo na bagamat hindi siya nagkasala ni kaunti man, kailangan siya ang makaranas ng lahat ng hirap na ito para lamang tayo maligtas. Tuloy po natin ang basa sa Isaiah 53 mula 10 hanggang 11. Sinabi ni Yahweh, ang kanyang paghihirap ay kalooban ko. Ang kanyang kamatayan ay handog para sa kapatawaran ng kasalanan. Dahil dito'y mabubuhay siya ng matagal. Makikita ang lahing susunod sa kanya. At sa pamamagitan niya ay maisasagawa ang aking panukala. Pagkatapos ng mahabang pagdurusa, muli siyang lalasap ng ligaya.
Malalaman niyang hindi nawala ng kabuluhan ang kanyang pagtitiis. Ang tapat kong lingkod na lubos kong kinalugdan, ang siyang tatanggap sa parusa ng marami, at alang-alang sa kanya sila'y aking patatawarin. Ang linaw po niyan. Ang kamatay ni Kristo para sa ating mga kasalanan ay pangunahin sa Ebanghelyong ipinangaral ni Apostol Pablo. Kaya, ganoon na lamang na paulit-ulit natin sinasabi na pagsikapan natin paratingin sa tao o sa mga tao ang Ebanghelyo ni Kristo para sa kanilang mga personal na kaligtasan. Ganito po sinabi ni Apostol Pablo sa unang Korinto 15 mula 1 hanggang 3. Mga kapatid, ngayon pinapaalala ko sa inyo ang magandang balitang ipinangaral ko sa inyo. Yan ang magandang balitang inyong tinanggap at naging saligan ng inyong pananampalataya. Naligtas kayo sa pamimigitan nito. Kung matatag ninyong pinangahawakan ang salitang ipinangaral ko sa inyo, dahil kung hindi, walang kabuluhan ang inyong pananampalataya. Sapagkat ibinigay ko sa inyo itong pinakamahalagang katuruan na tinanggap ko rin. Si Kristo'y namatay dahil sa ating mga kasalanan bilang katuparan sa sinasaad ng kasulatan. Sa makatuwid, kung pinapangaral natin si Jesus, pinapahayag natin ang kanyang kamatayan para sa ating mga kasalanan. Nagiging malinaw na mabuti sa tao na kung anong pinagmulan niya o sino siya. At wala siyang pag-asa kung wala ang kapatawaran ng Diyos. At kung wala ang pananampalataya kay Kristo Jesus, lahat tayo napapahamak. Punta natin letter B. Jesus has been raised. Hindi po siya natilang namatay, siya po'y muling binangon. Ang hula ni Isaiah ay nagsimula at natapos sa pagpaparangal sa Mesiyas. Sabi po sa Isaiah 53:12, dahil dito, siya ay aking pararangalan, kasama ng mga dakila at makapangyarihan. Sapagkat kusang loob niyang ibinigay ang sarili at nakibahagi sa parusa ng masasama. Inako niya ang mga makasalanan at idinadalangin sila'y patawarin. Matindi, no? Sa Aklat ng Mga Gawa 5:31, iniakyat siya ng Diyos sa kanyang kanan bilang tagapanguna at tagapagligtas upang bigyan ng mga Israelita ng pagkakataong magsisi at tumalikod sa kasalanan at nang sa gayon ay magkamit sila ng kapatawaran. Kaya nga kung ipapangaral natin si Jesus, ipinapahayag natin na pinararangalan din siya ng Diyos. No? Nalaman natin kung paano namatay si Jesus para sa ating mga kasalanan at kung paano po siya itinaas sa kanan ng Diyos. Ngayon naman itingnan natin kung ano ang matututunan natin kapag ipinangaral natin si Jesus mula sa Roman number 3, the qualification of Felipe. Ano po ang qualification ng binabanggit dito? Letter A, the need of faith, ang pangangailangan ng pananampalataya. Sa katunayan, ang pananampalataya kinakailangan sa kaligtasan. 1:8-24. Kaya sinabi ko sa inyong mamamatay kayo nang hindi pa napapatawad sa inyong mga kasalanan. Kung hindi kayo maniniwalang ako nga, mamamatay nga kayo nang hindi pa napapatawad sa inyong mga kasalanan. Now, through faith, we can have life in His name. And that is very, very clear. No, ha? Sabi po sa John chapter 20, mula 30 hanggang 31, marami pang himala ang ginawa ni Jesus na nasaksihan ng mga alagad. Ngunit hindi nakasulat sa aklat na ito. Ang mga nakatala rito ay sinulat upang sumampalitaya na si Jesus ang Kristo, ang anak ng Diyos, at upang magkaroon kayo ng buhay sa pamamagitan niya. That's why, preaching Jesus therefore demands faith in Jesus. Kailangan po ng pananampalataya, hindi po ito laro. Despite the COVID, nasa sentro tayo ng trahedyang ito, kailangan pa natin ipangaral ang Ebanghelyong ito ng ating Panginoon. Letter B, the necessity of heartiness. Remember that Philip required a wholehearted faith. Kung hindi siya nananampalataya, hindi siya susunod sa tawag ng Espiritu para sabayan yung eunuko. Mahalaga po yung pakikinig. At yung pakikinig na to ay buhat sa tinig ng Diyos. No? Basahin natin, mga Gawa 8:36. Ito po mga katibayan, nagpatuloy sila sa paglalakbay at dumating sa isang lugar na may tubig, kaya't sinabi ng pinuno
Tingnan mo, may tubig dito. Hindi pa ba ako maaaring bautismohan? You see? Yung faith nitong eunuko na to ay matindi. Alam niya na kailangan matapos makilala si Kristo, ay kailangan mabautismo sa tubig. Kaya na makakita ng tubig. Hindi pa ba ako babautismohan? Hindi niyo po yun? Now, this sort of hearty sincerity God has always required. At ito po'y kailangan talagang from the heart. Mateo 22:27, sumagot si Jesus, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, at ng buong pag-iisip. Every child of God should know this. Buong puso, buong pag-iisip, buong kaluluwa. Hindi laro. Hebreo 3:12-14, mga kapatid, ingatan ninyong huwag maging masama ang sino man sa inyo at mawala ng pananampalataya hanggang sa kanyang talikuran ang Diyos na buhay. Sa halip, magtulungan kayo araw-araw habang ang panahon ay matatawag pang ngayon upang walang sino mang madaya sa inyo at maging alipin ng kasalanan. Sapagkat tayong lahat ay kasama ni Kristo sa gawain kung mananatiling matatag hanggang sa wakas ang ating pananalig na ating ipinakita noong tayo'y unang sumampalataya. Preaching Jesus, therefore, requires more than just mental assent before baptism. Lahat tayo ay nakakaranas ng hirap itong pandemyang ito. Akala ko nga lilipas na ito, yung pala bumalik lang, no? At nagpapatuloy pa rin pumapatay ng buhay, no? Sa akin pong pagtatapos, mga kapatid, today many do not preach Jesus as Philip and the apostles did. Hindi ko alam ang dahilan kung bakit hindi sila sumusunod. Mahalaga po ang pagpapahayag ng Ebanghelyong ito. And since time immemorial, ito po yung lagi kong ipinapangaral. Simula nang matatag itong church na ito, noong 1991, yan na po ang panawagan ko lagi. Preach the gospel. Ito ang tanging iniwan ng Panginoon sa atin bago siya umakyat ng langit. Kailangan natin maintindihan ito. Kaya malakas tayo, kaya mahina tayo, kaya malusog o hindi. Dinadapuan ba tayo ng sakit o anumang sakit? Magpapatuloy tayo. There's no stopping on this. Lahat ay binabaliwala at hindi ganang binibigyan ng halaga ng iba ang Ebanghelyong ito. Hindi po dapat. Napakaraming aral ang dumating na kailangan nating intindihin, na kailangan nating ipanalangin, maging yung mga kaligtasan ng mga tao. Samantalang ang kailangan ng mga tao ay mapakinggan ang Ebanghelyo upang sila'y maligtas. There's no other way. Has Jesus truly been preached to you? As Philip preached Jesus to the eunuch. Ito mga nakita niya mga larawan kanina ay kasalukuyang mga larawan na umiiral po sa media. Nakakahindik at nakakarimarin yung pong mga dami ng taong namatay. No? Ako at ang buong pamilya ko ay nagkukwarantin sapagkat nakakaramdam kami ng hindi mabuti sa katawan. At sa biyaya ng Diyos, kami ay tinutulungan at yung mga nawawala ng panlasa ay unti-unti bumabalik ang panlasa. Ang Diyos lamang ang tanging nakapaghatid ng kagalingan sa atin. Kayong mga nasa labas, kayong mga nakikinig dyan, marahil dumaranas kayo ng anumang kahirapan sa panahon ito. Hindi sapat na tayo ay makakain, makatulog, at hindi magkasakit. Hindi sapat ito. Kailangan nating makinig na mabuti sa mga aral na ipinahatid ng Diyos. At anuman ang panahon, kahit sa gitna ng COVID,
meron tayong pagkakataong may ihayag ang Ebanghelyong ito, sapagkat ito ang kailangan ng tao. Si Felipe ay sumunod sa Diyos. Tulad natin na naniniwala at nananampalataya sa Diyos, kailangan natin sumunod sa Kanya. Sa panahong ginagawa natin ang mensaheng ito, marami mga tao nagdurusa. Mga taong hindi pagkain ang kailangan, hindi inumin. Kailangan nila ang tinig ng Diyos. Kaya sa pamamagitan ng Ebanghelyo ni Kristo, marami mga taong makakaranas ng comfort, ng kalinga. Nararanasan lang pag-ibig ng Diyos sa gitna ng COVID na ito. So sana po ay maging isang magandang alaala sa bawat isa sa atin ang aral ngayong umaga. Mag-ingat po kayo. Iwasan ang malaking grupo ng tao. Iwasan ang pila. Iwasan ang maraming tao sa loob ng grocery, ng palengke. Layuan nyo. At doon sa mga mamamalengke at pag-grocery, pag-uwi ng bahay, makabubuting baligo kayo. No? At maglinis ng alcohol sa katawan. Sana po sumagana ang umaga nyo sa umagang ito. Tayo po ay manalangin. Ama, minsan pa ay inilalapit namin ang aming mga personal na buhay sa iyo. Alam ko, Panginoon, na maraming mga mamamayang Pilipino ang nagdurusa sa kasalukuyan. Lalo-lalo na nga po sa dako ng mga mahihirap na dako. Doon po sa mga lugar na kulang sa damit, sa pagkain, at sa mga inumin. Ama, akin pong itinataas sa iyo ang aking mga kapatid na nasa Bataan. Lahat sila roon, Panginoon. Kupin mo sila, Panginoon. Ingatan sila sa anumang mga sakit o karamdaman. Ang kabuuan ng bagong baryo, Panginoon, ang mga kapatid kong naririto, maging sa mga taga-Malabon, Panginoon. Lord, sukluban mo sila ng masaganang biyaya, ng iyong mantle of protection, at huwag mong hayaan na isa man sa kanila ay may mapahamak. Salamat, Panginoon, sapagkat sa iyong biyaya kami makakaasa. Sa umagang ito, Ama, abutin mo po yung mga may sakit, Lord, yung mga nasa mga ospital, yung pong nasa mga loob ng tahanan na walang gamot. Iunat mo ang iyong kamay sa kanila, Panginoon, at hayaan mong maranasan nila at madama nila ang iyong hawak, ang iyong palad sa umagang ito, Panginoon. Marami pong salamat, Ama, sa biyayang hatid mo po sa amin sa pamamagitan ng iyong mga salita at aral. Sa iyo po namin binabalik ang lahat ng papuri, ang lahat ng mga pasasalamat. Ikaw lamang, sa iyo rin ang kaluwalhatian mula ngayon at kailanman. Tanggapin po natin ang basbas ng Diyos. Sa Kanya na makapag-ingat sa inyo upang hindi kayo magkasala at makakapagharap sa inyo ng walang kapintasan at may malaking kagalakan sa Kanyang kaluwalhatian. Sa isang Diyos na ating tagapagligtas, sa pamamagitan ng Jesucristo na Panginoon natin, sa Kanyang kapurihan, karangalan, kaluwalhatian at kapangyarihan, mula pa noong una, ngayon at magpakailanman. At ang lahat ng pinagpalang Diyos ay magsabi ng Amen. Purihin natin ang Diyos. Magbati ang kayong magkakapatid. Magandang umaga sa inyong lahat.